Magandang araw mga kabakal, ito bumibiyahe na naman tayo. Papunta pala tayo ngayon sa monumento. At meron kasing isa sa mga subscriber natin na tumawag na may papagawa daw siya ng maliit na railing at meron ding maliit na kanopi. At titingnan natin kung ano pang mga ibang ipapagawa niya doon. Kakatapos lang natin ikabit yung gate na Angono at ito bumiyahe na naman tayo. Sana maging okay na yung gawa natin dito. Tara, samahan nyo kami. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's. At ito na nga, nakarating na nga tayo. Ito nga pala itsura ng hagdanan niya. Kahoy nga yung step niya. At paano nga ba natin lalagyan ng railing to? Abangan nyo mga kabakal yung gagawin nating railing dito. At excited na akong gagawa ng railing tong mga ganitong kahoy dahil napaka-challenging siya kung paano natin itayo yung baluster dito. Pero pagdating naman dito sa part na to, mayroon pa pirasong bato na pagbabaon na ng baluster natin. Ikutin nga muna pala natin dito sa kabila, dito sa baba para mas makita natin yung itsura ng hagdanan niya. Ayan. So itong part na to, bato yan. Ayan, concrete yan. So pagdating dito, puro kahoy na. So dito sa part na to, siguro maglalagay tayo ng board dyan. So abangan nyo na lang kung anong gagawin nating railing dyan. At syempre, itanong din natin sa may-ari kung anong gusto niyang design. Dahil nga sinabi ko sa kanya na kailangan natin maglagay ng plants dito at cover plants, pero ayaw niya ng ganon. Kaya titignan natin kung anong magkakaya natin, kung paano natin itayo yung mga baluster dito. At pagdating naman dito sa labas, meron tayong ilalagay na railing dito. Yan, pinaka-balcony railing niya. At dito naman nakalagay yung pinaka-canopy natin. Kahoy din po yung kakapitan natin dyan sa canopy na yan. So abangan nyo na lang mga susunod nating mga video. At meron nga pala pinapakita sa akin si Sir Deto na meron daw siyang welding na 3-in-1. So ang tatak ng welding na to ay Yojimbo. So titignan natin, i-review natin sandali. Ayan, pakialaman natin na welding ni Sir. Ayan. Pwede ba tingnan yung ano, Sir? Yung machine nyo? Oo. So, blinag ko nga pala, Sir. Ayan, tignan natin yung machine ni Sir. Welding machine pa. 3-in-1 kasi to. Tagal ko na nakanin eh. Yojimbo. Pangalan ko pala yung iba. Ano to ba? Ganito yung tatak ng cut-off ko Yojimbo. Kala ko muna sinedyo pang kasi kakulay ng pawin. Yan, ito yung machine ni Sir. 3-in-1. Kailangan pirahe ito. 200 amperes pala. 3-in-1 siya. Meron na siyang MIG. Ayan. Ito yung handle ng MIG. At paano naging 3-in-1 ko? Holder clamp. Hindi siya hindi talaga siya 3-in-1 pala. Kasi wala namang 2-in-1 lang to. MIG and MIG and ARC or MMA. Kasi wala namang paglalagyan ng ng handle ng TIG. Pero ay nakalagay dito na TIG. Tapos slot cord MMA. So tignan natin yung wala na yung mga kasamang handle nito, sir. Ayan lang. Yes. Art lang yun. Wala na. Ito lang Ibig sabihin, wala talaga siyang TIG. Art lang. Pero 3-in-1 yung nakalagay. Ito sa ground niya. Tapos ito yung handle. Oo, 3-in-1 pero nakalagay. Wala pinagliis sa kape nyo. Ano wala? TIG po. Yung pang stainless. Oo. Yung pang stainless. Ito pala sa Yojimbo. Bakit may ganing 3-in-1? Bogus yan. Nakalagay pa dito. Tingnan natin yung niya. Baka na dyan. Hindi, ito yung lagayan ng Yung MIG wire. Oo, MIG wire. Bogus yan. So, ayan. At gasless na rin siya. Kasi kung mapapansin natin, wala tayong masasalpakan ng argon dyan. Gas. Kuryente lang. Gasless MIG. Ibig sabihin, di talaga siya pwede. Wala talaga siyang TIG. Nakalagay dito. Andaya mo. Ayun lang.